Oh, eto pa. Naku, si BP naman. Oh, si Montulfo pa din po, mga kababayan. Tutok Tulfo. Sabi dito, BP Sara said that BBM turned down a Philippine Military Academy cadet's request to give him the wristwatch, no, as a graduation gift. O yan daw po, mga kababayan. Kasi no, yung interview ay yung press conference ni BP Sara, mga kababayan, gustong ipamukha sa atin o itanim sa isip natin na parang musmus yung kausap niya o yung musmus yung humihingi ng wristwatch ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh. BP Sara said that BBM turned down, hinindian ng ating Pangulo, yung PMA cadet request to give him a wristwatch as a graduation gift. Sara was obviously trying to kowtow to the military to win the sympathy of soldier at the expense of the presidente. No? So, ibig sabihin, mga kababayan, napansin ko din yun no? Na kumbaga, kailangan makuha ko yung suporta ng mga militar, yung suporta ng mga kasundaluhan, yung suporta ng PMA. Para sa ganun, talikuran nila. Magmukhang masama ang presidente. Di ba? Para magmukhang masama ang presidente. Sasabihin ko, gusto kong putulin ang ulo ng presidente kasi tinanggihan yung isang kadete na bigay yung kanyang relo. Ganun, mga kababayan, ha? So, itutuloy ko, no? In the military, familiarizing, no, with superior is strictly forbidden. O yan. When that stupid cadet asked for BBM's wristwatch, he was getting fresh with his commander-in-chief. Bawal na bawal po. Kumbaga parang binababa mo yung moral no, ng PMA po, mga kababayan. Parang biglang, akin na lang yung relo mo, sir. Ganun, paano pagka natanggihan? Masama ang loob. Di ba? For one who hold the rank of lieutenant colonel in the reserve force, Sara. Tuloy ko ba? No? For one who hold a rank, lieutenant colonel pala si Inday Sara, si BP Sara, doon sa as a reserve force. Sara is ignorant of military rules and tradition. In short, she is dullard. Tapos close parenthesis, tinawag niyang BOBO ang ating vice presidente. Alam niyo po, pagkakaintindi ko dyan, mga kababayan, pamumulitika yan Gusto hong politikahin ni BP Sara, mga kababayan, no? Gustong politikahin po, mga kababayan, ang ating Pangulo. Yung tipo bang, tingnan mo, tinurn down ng ating Pangulo, sakaling ko kaya to, o kaya tanggalan ko kaya ng leeg ito. Kawawa naman yung kadete na yun, tinanggihan. Di ba? Alam niyo po kung ano nangyari doon sa kadete, mga kababayan? Dahil nga po, bawal na bawal at ayaw nila at hindi ganun ang kanilang moral, mga bossing. Ayun po, dahil po sa kadaldala ng ating vice-presidente, mga kababayan, mas naparusahan pa po yung kadete na yun. Imbis na lumagpas lang, hindi na pinansin ng ating Pangulo, no? Hindi na pinansin ng ating Pangulo, lumagpas lang, ayaw, hinihingi niya. Ayaw kong bigay. Tapos, hindi na nagsumbong, hindi na tinanong kung sino yung kadeting nanghihingi sa akin ng wristwatch sa kalagitnaan o sa stage. Hindi na ginanong. Wala na, pinalampas na lang. Dahil po, sa kadaldala ng ating vice-presidente, ayun, naparusahan pa po yung pobreng kadete. Di ho ba, mga kababayan? At, ang magiging epekto pa po nito, mga bossing, wala. Babagsak ang kandidatura ni BP Sara, mga kababayan. Bakit ho? Alam ng taong bayan yung pamumulitikang ginagawa nila sa ating Pangulo, mga bossing. Di ba? Yan yung sinasabi ko sa kanila Ayaw nilang tigilan, ayaw nilang lubayan ang ating Pangulo sa kanilang pamumulitika. Tapos, pagka binanatan sila, pabalik, mga bossing, ayun, pabebe na po, mga boss. Dito tayo sa huli nating topic. Ito, na i-vlog ko tong si Roque, mga bossing. No?
kaninang umaga. Kasi nga, namumuliti ka din. Oh, ang title nito, mga kababayan, kung gusto nyo hanapin yung vlog ko dito, Roque, nahuli. No? Nahuli ang kakupalan. Dahil sabi po, mga kababayan, nung impact leader, Roque, hindi kakupalan mo ang gusto ng mga taga Bicol. Oh, tulong ang kailangan nila. Kasi po, sabi ni Roque, Bicol, stay strong. 9.4 billion po ang flood control project sa inyo noong 2023. Na ngayon po, sinagot naman po, no? Si BP Sara, pinupolitika din to eh. Si Congressman Saldico, mga kababayan, di ba sabi ni BP Sara, dalawa lang po ang humahawak ng budget. Si Martin Romualdez at si Saldico, mga bossing. Pero hanapan, ano pa tunay mo dyan, BP? Wala. Yan lang, basta nasabi ko lang. Di ba? Yung mga DDS naman, naniniwala kami. Nasabi ni BP yan eh. Ebidensya. Wala. Basta naniniwala kami. Si BP ang nagsabi niyan eh, di ba? Kinrompal o sinampal ng katotohanan itong si Roque ni Saldico. Sabi, there's no truth to the alleged billion peso appropriation for Bicol flood control. Alam ko, Davao. Diba malaki sa Davao? The regions funding for national road and flood control are among the smallest in the country. Ayan. So mga kababayan, ngayon bumasa po ako ng komento ng taong bayan. Base po dito, no, sa sinabi ni Roque, tinignan ko kung totoo ba. Kasi ako napaniwala din ni Roque eh. Yung 9.4 billion. Bumasa po ako ng mga comment section, mga bossing. Andito po sabi, nitong isang nag-comment, pabor ako sa mga sinasabi ni Congressman Saldico. Mahalaga ang transparency sa mga pondo para sa flood control at dapat tayong magtulungan laban sa mga maling impormasyon ni Harry Roque. Isa. Di ba? Isa. Pangalawa, maganda ang ipinahayag ni Congressman Saldico tungkol sa totoong sitwasyon ng pondo sa Bicol. Sa kabila ng mga maling impormasyon ni Harry Roque, narito ang tunay na layunin ng mga proyekto. Dapat maging responsable sa pagkuwenta. Si Roque, sinabihan na naman ng fake news. Sobrang nakakabahala ang mga pahayag ni Roque. Mabuti na lang at nandiyan si Saldico para ipagtanggol ang katotohanan at ipakita ang tunay na layunin ng mga proyekto. Eto pa, madami.